Sa loob naman ng 3 araw nitong nagdaang Pasko, mahigit 700 flight ng Cebu Pacific ang na-delay habang 20 naman ang kanselado. Kaya naman pinagpapaliwanag pa rin ngayon ng mga otoridad ang naturang airline, lalo na't hindi raw kapanipaniwala ang mga nauna nitong rason. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, nasabot ngayon ng mga aviation at airport official ang Cebu Pacific sa isinagawang investigasyon sa mga reklamo ng mga pasahero na naperwisyo ng kasagsagan ng Kapaskuhan. Hindi kasi kumbinsido ang mga panel of investigators sa dahilan ng Cebu Pacific ng mga delays at cancellations. Ang mga ibinigay na pangunahing rason ng Cebu Pacific, air traffic congestion, weather condition at biglang pag-absent ng kanilang mga ground crew. Ito ang mga numero na nanggaling na mismo sa Cebu Pacific ng mga delayed at canceled flights. Mula December 24 hanggang December 26, 719 ang kanilang delayed flight at 20 naman ang canceled flight. So ang ibig sabihin niyan, Connie, ay nasa 70% ng mga flight ng Cebu Pacific nung araw na yon ang delayed. Kaya ang resulta, maraming pasahero ang naapektuhan. Sabi ng Civil Aeronautics Board, ngayon lang nangyari ang ganun karaming pasahero ang na-dislocate o hindi nakasakay. Sabi ni Manila International Airport Authority General Manager Jose Angel Honrado, hindi pwedeng idahilan ang air traffic congestion. Ang problema raw ay ang hindi pag-landing at pag-take off sa takdang oras. Kung air traffic congestion talaga ang dahilan, sabi ni Honrado, bakit ang Cebu Pacific lang ang napakaraming delayed at canceled flights kumpara sa ibang airline companies? Ganon din sa weather condition. Nais malaman ng CAB kung ganun din ba karami ang mga canceled flights ng iba pang airline companies. Pero ang talagang ikinabahala ng CAB ay ang napakaraming ground staff na umabsent sa mga panahon na halos buhos ang mga pasahero sa Terminal 3. Base nga raw sa monitoring ng CAB ay may punto na 2 check-in counter lang ng Cebu Pacific ang nakabukas. Humingi naman ng paumanhin ng Cebu Pacific sa mga naperwisyong pasahero. Nakikipagtulungan na raw sila sa gobyerno para hindi na maulit ang nangyari nung Kapaskuhan. Connie? June, matanong lang natin, may mga sanctions ba na nakalatag sa kasakali, no? Dahil very, very poor service, ika nga itong nangyaring ito, no? Dahil 20 cancellations. Sabi nga ng aviation officials, unang beses pa lamang itong nangyari. At yung mga iba namang airline ay hindi naman ganyang kagrabe. Oo nga, ganun katindi at talagang napapailing na lang yung mga aviation at airport official dito sa investigasyon nito nang ilatag ng Cebu Pacific yung mga detalye. So ang mangyayari nito, Connie, ay pagkatapos itong investigasyon na ito ay tatansyahin pa nila kung kailangan pa ba ng another round of investigation or public hearing at pagkatapos noon ay gagawa na sila ng mga rekomendasyon. Ang range na pwedeng kaharapin ng Cebu Pacific dito, pwede silang mapatawan ng penalty, pwede silang masuspindi yung kanilang permit at pwede rin daw ma-revoke. Sabi ni CAB Executive Director Attorney Alcilia Connie. Pero ngayon, ang rekomendasyon na yan ay pwedeng asahan daw na mailabas by mid of January 2015 na, Connie. What about yung mga tauhan? Meron bang recommendation yung ating aviation at airport officials na kinakailangan talagang madagdagan o kaya naman ma-retrain para for faster service o pagbibigay? Kasi itong mga video na pinapakita natin ng file, nag-iiyakan na yung mga crew din nila. So talagang hindi rin masisisi siguro sa pressure, sa dami ng mga nagre-reklamo at nadismayang kumaga pasahero nila. Yung nag-iiyakang ground crew, Connie, kung maalala ko, may na-witness din kami niyan nung araw ng Pasko, December 25 sa Terminal 3. Talagang pati yung mga, hindi lang mga pasahero, pati yung ground staff, dahil yung iba'y nabubulyawan na rin. Ito kayo ng sistigan, Connie, nais malaman ngayon ng mga panel of investigators, itong panel of investigators na ito, kung alin-alin ba yung mga kumpanya na na-outsource ng Cebu Pacific. At yung mga yun, at dapat daw magpaliwanag kung bakit sa napaka-crucial na panahon ay bigla namang nagsipag-absent itong kanilang mga staff na napaka-crucial para mapabilis yung pagproseso doon sa check-in counter. Kanina, sinubukan natin puna ng pahayag ng Cebu Pacific sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita ng Atty. Tanyada, pero tumanggi itong kumarap sa amin at magbigay ng pahayag. Gusto rin sana namin malaman ilan lang ba talaga yung nakapasok ng mga crucial dates na yon at ilan yung mga nagliban at biglang umabsent doon. We're hoping na maayos syempre yung kanilang sistema dahil alam natin, June, na kailangan talaga naman ng marami sa atin itong budget airline katulad ng Cebu Pacific, pero sana hindi naman makompromiso yung kanilang serbisyo. Maraming salamat, June Veneracion.